Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, hindi ang laki, ang lakas, ang laging nagwawagi. Magwawagi minsan at tinatalo din ng mga mahihina ang mga malalakas. Hindi lahat ng pagkakataon ay para sa mga malalakas. Tunghayan natin ang dalawang kasaysayan. Ang isa historical, ang isa biblical. Alam naman natin na sa history of the Philippines, sa kasaysayan ng ating bansa, tinalo ng mga taga-Mactan ang mga Kastila. Sa kabila na ang mga Kastila ay naka-armor at naka-helmet, nakasuot ng bakal, hindi tatablan ng bala, hindi tatablan kahit na itak, matibay. At sa mga larawan makikita natin na umano'y tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan sa isang face-to-face na laban. So balik mga kagabay, hindi natin alam kung ito ay totoo, pero may nagiging kaibigan tayo noon. Nagiging kaklase natin. At sa story lumabas yung kasaysayan ng labanan sa Mactan ng mga Kastila at ng mga taga-isla ng Mactan. Saan face-to-face umanong pinabagsak ni Lapu-Lapu si Magellan. So balit nagiging ganito ang kwento ng ating kaibigan. Yung kanyang lolo, isa daw sa mga nagiging kasama noon ni Lapu-Lapu sa laban na yan. At hindi totoong nag-face-to-face si Magellan at si Lapu-Lapu. Ito pa lang si Lapu-Lapu, magaling sa pana at palaso. Yung buwan na araw, kahit ikang kung baril pa, isa siyang sharpshooter. Isa siyang may tawag sila dyan, asintado, baga sa baril. Ngayon, may isang pagsasana daw ang mga kawal Kastila na nanonood itong si Lapu-Lapu. Ibig sabihin matalino si Lapu-Lapu. Naghanap ng puwang para manalo. Nakikita umanoon, napapansin umanoon ni Lapu-Lapu na open, bukas yung sa siko at yung sa tuhod ng mga Kastila. Naka-armor sila, naka-helmet. Mula sapatos hanggang itaas, bakal. Pero nakita daw umano ni Lapu-Lapu yung siko ng mga Kastila na bukas at yung kanilang matuhod. So nang maglabanan, pumbwisto itong si Lapu-Lapu. Hinahanap niya si Magellan kung saan. At ang makita niya si Magellan, pinana niya ito na ang palaso niya may lason. At doon sa tuhod ng Magellan niya tinugla. Bagsak sa Magellan na lason, patay. Yan umano ang totoong nangyayari. At tayo ay maniwala sapagkat makikita naman natin na naka-helmet, naka-armor ang mga Kastila. At isa pa, nung panahon na yan, ang labanan kasi, ang gera noon, ang digmaan noon, yung mga pinuno, pag na-dead ball yun, pag bumagsak yun, tapos na ang laban. Ang laban noon parang ahidres, na pagka wala na yung king, checkmate ka na, patay ka na, talo ka na. Ganun ang laban noon. So pagka babagsak ang puno o yung general, susuko na yung mga lahat ng mga kawan. Ganyan ang nangyari umano kay Lapu-Lapu. At ang pangalawang kasaysayan natin ay biblical. Alam naman natin kahit ngayon naglalaban pa ang Israel at ang Palestina. Noon pa ito. Hindi pa panahon ni Jesus, panahon pa ni David. Ni Haring David ang
tribo, ang hari ng tribo na pinanggalingan ni Jesus. Noong mga panahon na yan, si David, isang pastol. At ang mga Palestina noon, lagi nga nanalo sa laban. Kasi mayroon silang isang kawan, mayroon silang isang mandirigma na higante. Ang ibig sabihin ng higante, isang malaking tao. Isang napakalaking tao. Kaya pulutin lamang ang mga kawal na parang mga karayom at itapon. So hindi makalaban ang mga taga-Israel. Takot kay Goliath. Itong si David, magaling sa yung tinatawag natin tirador. Ang tirador hindi katulad ng mga tirador natin ngayon na parang white na sanga ng isang kahoy, gagawang parang white at lagyan ng guma o rubber para yan ang panudla. Yung kay David noong tirador, yung lubid umano, isang tali na pinapaikot na sa dulo mayroong lalagyan ng bato at itapon yun sa gusto niyang patamaan. Halimbawa ibon, magaling umano niya si David. So pinili umano ng Diyos si David, anointed by God na lalaban kay Goliath. Kaya nung makita ni Goliath si David na may dalang tirador at yung kanyang sungkod bilang pastol. Kasi yung mga pastol may mga kawin na sungkod para iano nila sa kanilang matupa. Nung makita man ni Goliath si David, tinuya pa. Chikiting, ano ba ko? Aso na, dalan mo ng pamalo na yan? Saba kong aso? O ano ko, ibon na gagamitan mo lang ng yung tirador? Nagmamayabang si Goliath. Ito naman si David umatras at pinapaikot yung kanyang tirador. Yung si Goliath, ayon sa Bible, may isang mata lamang nasa gitna at doon nakatakip yung kanyang helmet. Pero kitang-kita yung kanyang nag-iisang mata sa gitna ng kanyang noo. Yan ang sabi sa Bible. So yun daw ang inasinta ni David sa kanyang tirador. Pag-release ni David ng kanyang tirador, lumipad yung bato sa pool ang mata ni Goliath. Sa sakit, bumagsak si Goliath at hindi na nakatayo at doon na siya pinatay. So, nanalo ang Israel sa labang yan. Ang dalawang kasaysayang ito, yung isa historical, pero sabi ng nagkwento sa atin na ikininto talaga ng kanyang lolo at naniniwala tayo sapagkat kung titingnan natin, paano matalo ni Lapu-Lapu si Magellan? Malaki si Magellan, nakasuot armor at helmet, nakasuot bakal. Paano manalo si Lapu-Lapu? Imposible. So, mas higit na malapit sa katotohanan yung kwento ng ating kakaibigan na kwento umano ng kanyang lolo na naging kasama ni Lapu-Lapu. Dahil lang sa nung magkapanahon na yan, kahit saan natin basahin ang kasasayan kahit sa world history, may mga ginagamit sila noon na mga sibat na may mga lason. Ano nila, pagkatamaan ka, kahit saan katamaan, patay ka dahil may lason yung kanilang mga sibat, kanilang mga pana, mga palason ng kanilang mga pana. Ganon nang nangyayari kay Lapu-Lapu. At kay David at kay Goliath, ganon din. So mga kagabay, tandaan natin, huwag nating hamakin ang aba natin kalaban. Huwag nating mamalitin ang akala natin kayang-kaya natin. Hindi tayo nakakatiyak sapagkat ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga kakayahan na wala sa isa't isa. Ang kakayahan mo, wala sa akin. Ang kakayahan ko, wala sa aking kapwa. Paiba-iba ang ating mga kakayahan. So hindi sa lahat ng panahon na nanalo ang lakas. Nagagamit din ang talino at ang wastong pag-iisip. At ito ay pinapatunayan ni Lapu-Lapu at ni David sa labanan sa Mactan at sa labanan ng Palestina at ng Israel.